It is a sentimental journey for presidential aspirant Senator Grace Poe. She recalls the lessons and regrets during the commemoration of the 11th death anniversary of her father, Fernando Poe Jr. Holding back her tears, she asks for wisdom and strength from her late father, who confronted the same citizenship issues in 2004. Poe faces multiple disqualification cases and falling survey ratings. Pagtitipon ito talaga ng pamilya at mga nagmamahal kay FPJ. At pagkakataon ko ito muli sabihin sa inyo, maraming salamat na sa nahaba-haba ng panahon ay hindi kayo sumusuko sa inyong pagmamahal. Marami na rin po tayong pinagdaanan. At pag iniisip ko yung buhay ni FPJ, ang aking pinagsisisihan lamang ay nung siya ay namayapa, bago siya namayapa, hindi man lang ako nakapagpasalamat sa kanya. Kaya ang buhay ko ngayon ay pasasalamat kay FPJ. Father Paraon says the event not only commemorates the life of FPJ, it's also a chance to complain to him about abuses against her daughter. Alam niyo kung bakit tayo narito? Hindi lamang ho dahil we celebrate the 11th anniversary ng ating minamahal na si FPJ, ang The King. Kundi narito tayo para magsumbong. Susumbong natin kay Lord at kay The King ang mga nangyayari. No? Hindi ko na palalawigin kung anong isusumbong natin, bahala na kayo. Poe says she finds herself asking her father what to do. Ang pelikula palang isusumbong kita sa tatay ko ay hango sa storya umpisa ng aking buhay. Kaya siguro sa ngayon, madalas ay napapansin ko sa aking sarili na nagbubulong at nagsusumbong ako sa kanya na sana ay tulungan niya akong manalangin para kung anong nararapat gawin ay magawa ko. And like her father in the movies, she says nothing's final until she gets knocked out. Si FPJ kasi nagpapabugbog. Ako hindi lang siguro ako marunong umilag. Kaya, tinuturuan ako ni FPJ noon kung paano sumuntok. Hindi, paminsan, pag may punching bag siya sa bahay, tuturo. Pero yung ilag, hindi pa masyado eh. Sa ating pinagdaraanan ngayon, naalala ko ang turo ng aking tatay. Huwag kang susuko pag ang pinaglalaban mo ay tama. Huwag kang susuko kung ang pinaglalaban mo ay para sa iyong prinsipyo. At higit sa lahat, huwag kang susuko kung ang pinaglalaban mo ay para sa iba at hindi sa iyong sarili lamang. While Poe says she hopes for the best, she admits she's prepared for the worst. 5 months left before the elections, Poe cannot really roll up her sleeves and go down to the trenches as she waits for the COMELEC and the courts to decide on her cases. If there's anything that this death anniversary highlights, it's the fact that the ghosts of the past continue to haunt her candidacy. Camila Lamia, Rappler, Manila.